Hindi na masaya ang maraming bagong immigrants sa kakulangan ng libreng oras nila na sa dami ng mga bayarin sa Canada. Ito ayon sa ginawang poll ng Statistics Canada. Pero bakit nga ba mahalaga ang magkaroon ng free time? May report si Rhea Santos. So, kailangan mong mag-invest ng time for yourself kasi you cannot pour out from an empty cup. Full-time student na may part-time work si Joseph Exomo, mag-isang sumubok sa Canada at sinisigurong may sapat na panahon para sa sarili sa kabila ng mga stress na dala ng pagiging newcomer. Every Sunday talagang close yung Sunday ko kasi meron akong church. So, yun yung parang, and ano rin, yung time with friends. Kasi para for me, kailangan ko siya to keep my sanity. Kasi parang kung work and school lang yung magiging buhay ko dito, yes, I can pay for my tuition, I can pay for my daily expenses. Pero yung mental health nga, yung sinasabi, parang hindi ko siya pwedeng baliwalain. Sa bagong poll ng Statistics Canada para sa survey series on people and their communities noong Abril 2024, 43% ng mga bagong immigrants ang nagsabing hirap sila sa mga bayarin nitong nakalipas na taon. Pagdating sa pagkakaroon ng sapat na oras para sa free time, mababa ang satisfaction ng maraming bagong immigrants. Hindi naman less satisfied, pero ramdam ko lang yung difference. Pero I learned to accept din na, kasi before naman ako pumunta dito, niready ko na yung sarili ko sa mga bago. Sa Pinas parang may free time, madami akong options eh. Pwede akong hang out with friends, pwede akong malapit lang kami sa mall, and hindi rin gaano issue yung expenses kasi hindi naman, kumbaga nagtatrabaho din ako doon. Sapat lang yun sa namin. Pero dito kasi yung income na ina-earn ko is hindi siya for leisure lang. Ano siya, kailangan mo siya to survive. So yung free time dito is siguro medyo may pressure kumpara dun sa Pinas kasi dito meron kang iniintinding bills. 23% ng mga bagong immigrants highly satisfied sa oras ng kanilang free time, kumpara sa 33% ng mga established na immigrants. Halos 27% ng mga non-permanent residents iniulat na highly satisfied sa kanilang free time. Sa Filipino community, napakarami sa ating mga kababayan ay may mga multiple jobs, no? Mga hustle kings and hustle queens yung ating mga kababayan, ano? So makikita nyo 2 to 3 jobs yan, talagang nagkakayod, ano? Kasi pagka ikaw recent immigrant, you face a lot of stress. Nag-iisip ka kung saan ka kukuha ng panggastos, magbayad ng bills mo, kung may trabaho ka pa bubukas, at kung ano-ano pa. Nakaka-contribute ito, no, sa kalusugan mo, no, in a bad way. Dagdag pa ng mga eksperto, pahalagahan ang work-life balance. Marami kang ang pera, pero if that will take a hit on your health, you will pay that back. So hindi ka makakapagbigay or hindi mo magagawa yung best mo sa school and sa work mo kung ikaw mismo naubos ka na. So kailangan mong maglaan to recharge. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.